Madami na sa inyo ang nakakita ng mga sign markers ng mga punong kahoy. Madalas ito ay nakalinya, 3 piraso, nakatriangle na 3 piraso, mayroong isa nagsusulo, mayroong 2. Yan po ay mga palatandaan ng kayamanan ng Yamashita Treasure. At mayroon ding mga nakatagpo sa Yamashita Treasure site doon sa ilalim at yung iba nasa loob ng tunnel. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Ibabahagi ko sa inyo ang mga direksyon kung papaano hahanapin ang Yamashita Treasure sa mga ganitong klasing mga punong kahoy, mga kahoy bilang Yamashita Treasure sign markers. Kaya tutok po kayo, panuurin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. 65 feet. Lalim. Ito yung mga kahoy. Deep in dun sa nilagay. Magandang araw po sa inyong lahat. Mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayan ug Kamindanawan. Naimbag na daw kada kayo amin, mga kakabsat tayo na mga Ilocano. Mayad na adlaw gid sa inyo tanan dira sa Bacolod kag Iloilo sa akong mga kauturan na mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakato. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic na atin pong ibabahagi ngayon tungkol po dito sa mga palatandaan ng kayamanan ng mga punong kahoy, no? Alam kong napakarami sa atin, sa inyo ang nakatagpo po ng mga kahoy na nakalinya, nakatriangle, nag-iisa, 2 punong kahoy at yung iba ay nakahukay, nakatagpo ng mga kahoy sa ilalim. At yan po ang ating ngayong pag-uusapan kung ano-ano ang mga kahulugan nito, nasaan ang itinagong kayamanan ng Yamashita Treasure pag nakakita tayo ng mga ganito. Kaya panuorin po ninyo ito hanggang sa matapos, no? Pero bago yan tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, buzzers, haters, no? Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunood po sa aking mga videos, no? At sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta na rin po yan sa aking channel. So continue po tayo sa pagbabahagi po ng mga kaunting kaalaman tungkol po dito sa paghahanap ng itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Sa madaling salita, ito po ay ang Yamashita Treasure. Alam natin na halos ito pong buong Pilipinas ay napuno ng mga sikreto na ikinalat po ng mga Japanese Imperial Army sa iba't ibang lugar, no? Kahit saan ka magpunta, mapa Luzon ka, mapa Visayas o mapa Mindanao, sa mga kabundukan, sa isolated area ay mayroon pong mga sikreto ang mga Japanese Imperial Army. Sa makatwid, may Yamashita Treasure talaga at napatunayan na po yan ng iba po sa ating mga ka-treasure hunter, mga nakarecover ng mga kayamanang itinago ng mga Hapon. So sa atin pong topic na napili ay napakahalaga, napakaganda
para po makapagbigay ng idea sa lahat po ng ating mga kababayang patuloy pong naghahanap ng mga kayamanan, Yamashita Treasure sa kabundukan. At ito nga ay ang kumon, no? Napakadami na mga ginawa ng mga Japanese Imperial Army bilang tanda sa kanila pong itinagong kayamanan dito po sa bansang Pilipinas. At ito nga ay ang mga punong kahoy, no, na ginawang palatandaan ng mga Hapon. Napakarami po ito. So, ang mga Japanese Imperial Army ay pumipili ng kahoy na mahirap mawala, no, mahirap mamatay. Ito po yung mga punong kahoy ng mga kawayan, yung mga kahoy na tumutubo uli kagaya ng mga alnes tree, may mga kahoy na punong baliti, no, akasya, ng mga centennial na mga kahoy na sobrang haba ang buhay. Yan po ang mga pinipili ng mga Hapon, no, bilang tanda sa kanila pong ibinaong kayamanan dito po sa kabundukan ng Pilipinas. Sa makatwid, ito pong mga kahoy na ito ay ang karamihan ay mahirap patayin, no, at napakalaki, mga malalaking puno bilang tanda po sa kanilang kayamanang ibinaon, no, sa kabundukan. Pag sinabing mga punong kahoy, ang nangunguna dyan ay ang mga kawayan, no? Mga punong kawayan. At yan po ay napakarami. Bakit nangunguna ang mga punong kawayan? Sapagkat ang mga punong kawayan, kapag nabunot mo ang isa o napatay mo ang isa, marami pang sisibol sa ilalim. Hindi basta-bastang nawawala at hindi basta-bastang namamatay, no? At sumunod dyan ito pong mga kahoy na punong baliti. Sapagkat ang mga punong baliti ay may mga engkanto na mga nakatira, no? Mga binabahayan ng mga hindi nakikitang nilalang. Kaya napakahirap mong putulin o mahirap mo itong galawin. Yun po ang nangunguna sa mga markers ng mga Yamashita Treasure. At tandaan natin na ang mga punong kahoy na ito ay may mga tamang posisyon sa pagkalagay, sa pagkatanim. At madalas ito po ay mga nakalinya, no? Nakalinya. So pag nakalinya, mayroon pong mga nakalinya na tatlo, no? Ito po ang pinakapalatandaan ng mga Hapon na Yamashita Treasure sign, no? Madalas ay nakalinya na tatlo. Mga nakalinyang punong baliti, no, na tatlo. Nakalinya ng mga punong kawayan na tatlo. Mga nakalinyang mga centennial na puno na mga prutas kagaya ng mga mangga. Nakatriangle na mga puno, no, na kawayan. Yan po ay madalas nating makikita. Mayroong dalawa rin na magkasunod na nakalinya at mayroong isa na nagsusulo lang. Yan po ay ginawang markers ng Yamashita Treasure. Mayroong mga sikretong itinagong kayamanang ibinaon kung saan po ito matatagpuan. Pero paano tayo makasigurado na mayroon nga talaga ito? Sapagkat pwede namang aksidente na naitanim ito noong unang panahon na ganyan ang pagkalagay. Madali lang itong alamin at dapat nating makita na mayroon po itong mga kasamang palatandaan na bato, no? May mga batong kasama itong sign markers na kapag nakakita tayo ng mga nakalinyang punong baliti, nakalinyang mga punong kawayan, no? Nakatriangle na mga malalaking puno, nakatriangle na mga kung anumang kahoy, ay may kasama din itong mga bato na nakalinya at ang iba ay nakatriangular. At hindi lang yan, may mga kasama pa itong ibang mga sign markers na animal characters. Katulad halimbawa ng mga pagong, no? Pagong na bato, mga mahahaba ang nguso na animal characters na hindi mo mawari, hindi mo maintindihan kung ano ang itsura. Yan po ay mga pointer
At higit sa lahat, ang pinakamagandang sign markers, palatandaan na kasama ng mga punong kahoy na ito ay ang mga hugis puso, no? Triangle na mga bato, no? Mga kwadrado, squares, at diamond shape na mga batong inukit, ginawa ng mga Hapon bilang palatandaan kasama ng mga punong kahoy na kanila pong ginawang sign markers. Alam kasi ng mga Japanese Imperial Army na kapag mawala ang mga puno, mabunot, kasi may tendency na mga mabunot ang mga puno, pero ang mga batong malalaki na kanila pong inukitan at ginawang mga triangle o hugis puso ay mahirap itong maalis at matibag, sapagkat bato ito na hindi kayang buhatin, hindi kayang ilipat, sapagkat malalaki. At hindi lang yan, sa area kung saan matatagpuan ang mga sign markers na ito ay mayroon silang itinatago na mga batong marami na mga triangles, heart shapes, pagong, diamond shapes, no? Mga square, no? Yan po ay ginawa ng mga Hapon bilang duplicate, kopya, na kapag maalis yung kanilang pong mga nilagay sa itaas ay mayroon pa sa ilalim na masundan, sapagkat kapag mawala ang kanilang mga palatandaan, mga papel, mapa, ay mayroon pang mapa sa mga bato na naiwan, bakas. Yun po ang kanilang susundan kapag i-recover ang mga ito, no? Yan po ay ang tanda, no, na tunay kapag nakakita tayo ng mga nakalinyang puno, naka-triangle na mga puno, naka-tanim na mga puno na kahina-hinala na pwedeng maging palatandaan ng Yamashita Treasure, ay may mga ganong klaseng kasama doon sa nabanggit natin na mga bato na may mga hugis, no? Bukod doon sa nabanggit natin mga palatandaan, no, na nakalinya, naka-triangle, dalawa, nag-iisa, ay mayroon pa tayong mapapansin sa mga punong ito. Ito po ay ang mga naka-twist, no? Para siyang nabaluktot, may mga hugis ang sanga, minsan number 7, isa lang ang sanga, minsan ay nagdoble ang puno, no? May dalawang puno na nagkadikit na parang naging arrow, naging letter B, no? Mayroon naman iba na punong niyog, no, na dalawa sila na magkadikit. Yan po ay mga palatandaan ng mga Yamashita Treasure, no, sa kabundukan. At para nga ma-check kung ito po talaga ay tunay, kailangan, no, ulitin natin, may mga kasamang mga bato, no, na mga markers, no, sa ilalim at sa paligid. Kapag wala ang mga ito, ay hindi natin masasabing legit 100% na may Yamashita Treasure sa lugar, sapagkat may mga puno din naman na naitanim ng mga ninuno, no, noong unang panahon na nakalinya. Mayroon ding naka-triangle na hindi sinadya na pagkatanim. Baka naman mapagkamala natin na ito ay Yamashita Treasure at hukay lang tayo ng hukay, na wala tayong idea, mapagod lang tayo. Kaya mahalaga na mayroon po itong mga duplicate, backup Yamashita Treasure sign markers na magpapatunay na talagang legit ang lugar na nakitaan po natin ng mga puno na nakalinya at mga puno na naka-triangle o ano pa mang mga puno na kahina-hinala na sign po ng Yamashita Treasure. Pag sinabing nakalinya, no, nasaan ang Yamashita Treasure? Ang mga nakalinyang punong kahoy ay nagsasabi na ito po ay diretso sa dulo. At sa harap ng araw kung saan nakaharap ang mga punong ito ay karaniwang nasa silangang bahagi, no, matatagpuan ang kayamanan, distansya mula po sa punong kahoy na nakalinya. At yung iba naman
ay diritsong tumbok doon po sa mga punong nakalinya, dulo sa dulo, magkabila ang dulo ay may sikreto, no? Distansya, kung gaano kalayo yung mga nakalinyang puno, kung gaano kahaba yung mga puno, kataas ang mga puno, minsan ay ganun ang distansya ng pinagbabaunan ng kayamanan. At marami po ang mga nakadiskubre nito. Mayroong 30 meters, mayroong 40 meters mula po sa mga nakalinyang puno, no? At mayroon ding 50 meters, no, na natagpuan dulo sa dulo, magkabilaan. Ibig sabihin, hindi lamang nag-iisa ang Yamashita Treasure sa mga nakalinyang puno kapag nakita natin ito. Yan po ay may mga patunay na nakahukay na, nakakuha na ng kayamanan ng Yamashita Treasure. Sa makatwid, ang mga punong nakalinya ay isa pong aro sa magkabilaang dulo na may tinuturo siyang Yamashita Treasure Deposit. Yan po ay ayon sa mga nadiskubre ng atin pong mga kababayang Yamashita Treasure Hunter. Pangalawa, ang mga nakalinya, no, na mga puno kapag marami, kung hindi lang ito tatlo. Madalas makikita natin sa mga park, no, mga old parks, no, sa syudad, sa mga lumang eskwelahan ay may mga nakalinyang malalaking puno, no, mga akasya, mga pine tree sa Baguio, sa Benguet. Sa mga park ay may makikita tayong napakalaking mga punong nakalinya, no. Dulo sa dulo may tunnel, at mismong sa harapan ng mga nakalinyang puno ay may target, no? Katunayan, may mga nire-recover ang atin pong mga kababayan, mga engineers, no, na kung saan mahilig sa Yamashita Treasure, na binabanatan nilang pinaproject ang tapat ng mga nakalinyang puno na malalaki, no? Sa tapat, mga 20 meters, no? Iba 10 meters, depende. At mayroong mga luma na palaruan, no, mga tennis court na luma, mga old parks, no, na kung saan dyan po ay sinadyang pinagtataguan ng mga Japanese Imperial Army ng kayamanan. So, yan po ang sikreto ng mga nakalinya. Yung sikreto ng mga nakatriangle, no, yung mga nakatriangle ng mga punong kawayan ay ito po ay madalas, no, common. Napakarami po ito sa buong bansang Pilipinas. Kapag nakakita tayo ng mga nakatriangle ng mga punong kawayan ay may dalawang itsura. Mayroon pong pantay ang pagka-triangle at mayroong hindi pantay. At kapag nakakita tayo ng hindi pantay ang pagka-triangle, siguradong malayo distansya ang Yamashita Treasure. At ito po ay laging nakaharap sa araw. At isa pong nadiskubre nito ay yung nakaharap sa northeast, no, mula sa mga nakatriangle na punong kawayan ay sa northeast. 50 meters ang layo. Doon natagpuan ang Yamashita Treasure. So pakanal ang kanilang diskarte bago nila natagpuan. At sa lalim na 100 feet, no, big deposit, big treasure deposit ang nakuha nila sa nakatriangle na punong kawayan sa gilid din ng creek, no? Always sa gilid ng creek. Distansya mula sa gilid ng creek 50 meters, no? 50 meters din daw ayon po sa nakahukay. So yung pong mga nakatriangle, no, kapag pantay ay nasa gitna, no? Kapag napakaganda ang pagka-triangle at kung wala sa gitna, may makikita kang sign marker sa gitna na nakabaon na mahaba ang nguso. Yun po yung kanyang aro kung saan matatagpuan ang Yamashita Treasure. Mula sa ilalim ay nagtuturo siya kung saan ang tunnel na pupuntahan na drift, no? Pasinking din pa drift. Yan po ay style ng mga Hapon sa pagtago ng kayamanan para walang sabit, walang maiwang bakas o mahirap mahanap, matukoy. So, yun po ang dalawang recovery, no, sa triangle. At siguro may iba pang mga nakatuklas nating mga kababayan na iba-iba din ang style sa mga nakatriangle na mga puno.
Sa mga batong nakatriangle ay parihas din yan, no? Sa mga nagtatanong kung puno may bato rin. So sa mga batong nakatriangle ay halos parihas din ang nakatriangle ng mga punong kahoy. So yun po yung nakatriangle, idagdag natin itong dalawang puno, no? Kapag nakakita tayo ng dalawang puno, din may hugis puso na nagtuturo pa ilalim. Sa gitna ng dalawang puno na yan ay nandyan ang Yamashita treasure na pwede nating matatagpuan. Yan po ay ayon sa mga nakarecover na. May mga ebidensya dyan, may mga nakatuklas na dyan sa dalawang puno sa gitna. At yung isang puno sa ilalim. So kahit anong puno yan, mapapunong kawayan, mapapunong baliti, punong akasya, nag-iisa sulo lang, magtataka kayo. Sapagkat sa lawak ng area, magtataka kayo bakit isa lang yung puno dyan. At may makikita kang mga sign sa paligid, no, na mga animal characters, hugis puso, triangles, na nagpapatunay na yung sikreto ay nasa ilalim at sa ilalim ng puno, no. Yan po ay ayon sa Yamashita Treasure Code, no. Pag dalawang puno sa gitna, pag isang puno sa ilalim, punong kawayan, punong baliti, punong akasya, no? Punong kahit anong puno basta centennial o yung mahirap maalis, yung tumutubo ulit, no? Kahit bonsai yan, kahit alnis tree yan, kahit anong klaseng kahoy basta matagal ang buhay na mahirap alisin ay ginawang palatandaan ng mga Hapon, no? So yun po yung mga recovery operations ng mga punong kahoy na ito. Nag-iisa, dalawa, tatlo, nakalinya, naka-triangles. Yan po ay mga palatandaan ng Yamashita treasure. Ihabol natin itong nasa ilalim. Kasi mahalaga ito, yung nagpapadala sa atin ng video na may ulo ng pagong at nakatitig doon sa hinukayan nila. Hinukay nila may hugis puso. Sa ilalim din may kahoy, no? Nakabalandra sa ilalim. Nagyelo-yelo na, no, ang tubig kasi may supply na tubig na kaunti. Yun po ay nagpapatunay na ang kahoy kapag nakahiga ay siyang aro pailalim, no, kapag nakahiga. At kapag nakatayo ito, siyang aro pagilid o padrit, no, baliktad. Kapag siya po ay nakahiga, siya po ay pailalim. At kapag siya naman ay nakatayo, ay nasa gilid. Yan po ay ayon sa mga nakarecover na, nakatuklas na ng Yamashita treasure. May mga patunay na nakakuha na ng ganyan. At sa loob ng tunnel, idagdag natin, yun kapag ka nakapatayo nga, nakatusok, ay sa gilid, no? I-continue yung dead end. Doon ka mag-tunnel na naman. Posibleng doon, tinakpan nila. At kapag ito'y nakahiga, ay sa ilalim, sa sahig ng tunnel. Yun po yung ating nalalaman, no? Tungkol po sa recovery ng mga ganyang klaseng mga kahoy sa ilalim na nakabaon o nasa loob po ng tunnel. So sana po ay nag-enjoy tayo dito sa kaunting kaalaman tungkol po dito sa mga punong kahoy bilang palatandaan ng Yamashita treasure. Yun lang po yung nalalaman natin. At kung mayroon po kayong idea, may maidagdag kayo, pakidagdag na lamang po. Yun po yung mga may experience na tungkol dito na nakahukay, ay pwede po kayong mag-comments na sa inyo pong mga nalalaman tungkol po dito sa Yamashita treasure hunting na mga kahoy bilang palatandaan ng Yamashita treasure. So hanggang dito na lamang po. Sana po ay nag-enjoy kayo. Mayroon na naman tayong natutunan dito po sa atin pong usaping Yamashita treasure hunting. Hanggang sa susunod po, kung ako po ay mayroong mali na naisabi, ako po ay nahingi sa inyo ng paumanhin. Ito pong inyong ka-treasure hunter, nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tsak na tayo ay makakahanap.